Problema ba kayo sa inyong mga isda guys na matitinik? So eto guys, tuturuan ko kayo paano natin magagawa ng paraan yan yung mga matitinik na mga isda kagaya nito. Gawin natin siyang sardinas guys. Samahan nyo ako sa pagluluto ng ating gagawing sardinas sa mga isda na ito. Tara na! Heto na po yung ating mga sangkap dito sa ating gagawing sardinas na isda. Yung matitinik na isda. Ito po, meron tayong siling haba, meron tayong konting bell pepper, meron tayong konting carrots, sibuyas, bawang, luya at saka paminta. At siyempre lagyan natin ng konting pampasarap. So tara na guys, umpisa na po natin. Ilagay natin sa pressure cooker. So eto na nga guys, nalinisan na po nating maigi yan. Hiniwalay na lang natin yung mga ulo dahil may balak akong isabaw yan sa miso. So ito lang po munang mga katawan yung ating gagawing sardinas. So isalansan na po natin siya sa pressure cooker. Ayan, inilalim po natin yung mga sangkap para hindi naman po siya masunog. Para pinaka magsilbing sapin po siya nitong mga isda. Ayan guys. Isalansan lang po nating maigi yan. Para pag naluto na siya, hindi siya lusaw, hindi malulusaw. Ayan, ganyan lang po. Tapos tubigan na po natin ng kaunti. Ayan, lagyan natin ng kaunting tubig. Yung tansyahin nyo lang po na sa loob ng 1 oras hindi po siya matutuyo. Dahil ipipressure cooker po natin to ng 1 oras guys sa mahinang apoy. So lagyan pa po natin siya ng sangkap, yung asin. Tansyahin nyo lang po yung asin, baka sumobra yung alat. Tapos yung pampasarap natin, yung magic sarap, ayan, 1 pack. Tapos lagyan din natin siya ng tomato sauce dahil kulang po yung kamatis niya. So ayan guys, ganyan lang po yan. Ilagay na rin po natin lahat to dahil maliit na pack lang naman to. After nito, isaraduhan na po natin tapos pakuluan na po natin siya ng samay ng apoy. Yung siling haba, mamaya na po natin lalagay, baka sumobrang anghang. Lagyan nyo rin po ng mantika guys, dagdagan nyo po yung mantika. Kung wala kayong olive oil, kahit ordinary vegetable oil, pwede na po yan. Kaya po linalagyan natin ng maraming mantika to dahil ito po yung magsisilbing pinakasabaw niya pagka natuyo po ito. So ayan po guys, ganyan lang po. Takpan na natin at i-pressure cooker na natin. Ayan na po guys, naisa lang na natin. So pwedeng malakas muna ang apoy sa una. Pero pagka sumirit na siya, bawasan natin yung apoy para hindi po mabigla at hindi matuyo agad yung tubig. Dahil pag natuyo po yan, masusunog po yung ating ginagawang sardinas. So ayan muna natin sumirit siya, kumulo. Tapos pag sumisirit na rito, hinaan natin yung apoy. Ayan, pag kumulo na po, dapat ganito lang po ang apoy guys. Banayad lang. Hindi po yung malakas na malakas yung apoy dahil agad pong matutuyo yung sabaw niya at masusunog yung ating niluluto. Ayan, panatiliin lang pong ganito kalakas yung ating apoy. Mahina lang. Ito na po guys, luto na po yung ating ginawang sardinas. Ayan o, ang ganda ng itsura guys. Ayan o, 1 oras po eksakto yung ating itinagal sa pagluluto nito. Ayan po guys, luto na po. Kakain na po tayo, isa-serve na po natin to. Tara na guys, kain na po tayo. Ayan o, enjoy. Ano lasa nung ating ginawang sardinas? Masarap. Masarap pa sa binibili. Natsambahan po yung ating ginawang sardinas guys. Ayan o, ang lambot pati yung tinik. 1 oras at 1 and 10 minutes po pala ang pagpapakulo natin na samay ng apoy lang. Kaya malambot na pati tinik. Tara, kain na tayo. Sarap nito. Kain natin yan. Asado na yun. Bulog na. Sarap. Hindi lang sasabay ng konti. Kaya pagka meron kayong mga isda na matinik,
Bawa, marami kayong bangus na puro buntot. Ayan, gawin nyo ganyan. Kahit anong isda naman po pwede rito. Hindi naman siya magre-reklamo. Sarap. Kain muna tayo guys. Bye-bye. Maraming salamat. Paki-like and share naman po ng ating video para matutunan din pong magluto ng iba. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.